Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, yung matamis na presensya, yung pinadama sa ba't sa amin. Salamat sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin and children's choir, adult choir, youth and singles choir, higit sa lahat sa awitin, like Jesus, finance, generation choir, mga tugtug, instrumentalation, nalangisan, sa pagbibigay, salamat po sa mga anak yung matatapat, sa pag-aaral salita, Malapit Jesus, yung magpala, sa ganakil ako magagawa, umasalamat ko sa inyo, so nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless the children once again, Lord, through your word, at aking sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipan daw, sa lupos ng Spirit, I command you in Jesus' name. Kasal, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, power, only to our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children. Nabati ko rin lahat ating mga beloved preachers, beloved workers, ating mga webcast viewers. And we also greet and we gladly greet the beloved in-laws, the beloved Minister Pongs. Hallelujah. At sa inyo lahat, kinamahal, magandang hapon po. Purihin natin mga Panginoon. Kindly read 1 Peter chapter 1, verse 6 up to 7. Unang Pedro 1, 6 hanggang 12. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa daling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, na kayo'y nangagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nagsisihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon ituturo ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, nang patutuhanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhatiang hahalili sa mga ito. 12, na ipinahayag sa kanila na hindi saganang kanilang sarili, kundi saganang inyo, na pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayon binalita sa inyo sa pamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y nananasang mamasdan ng mga anghel. Amen. Kinds of Christians that will enter the gates of heaven. Yan po ang ating topic. Uri ng Kristiyano na papasok sa pintuan ng langit o makakapasok sa langit. There are different kinds of Christians. Iba-iba po yung kategorya ng mga Christians. Yung iba-iba yung dadaanan ng mga Kristiyano. Paano sila papasok sa langit. Iba-iba yung pagliligtas ng Diyos. Iba't ibang paraan. So, kinds of Christians, uri ng mga Kristiyano na papasok sa langit. That is our topic for today. At alam po ninyo, yung mga anghel, yung pinanganak tagapagligtas, they rejoice. Masayang-masaya sila. Amen? Dahil nakita nila yung pag-asa ng tao sa mundo. The Savior
was born. And ayon sa ating binasa, nakita rin nila yung sufferings, yung pagtitiis ng Savior, ng ating tagapagligtas. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon, sa sangdaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito ay sinusubok sa magitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikalalwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Hesus Kristo. Kaya tayo dumaraan sa mga trials, pagsubok, para maging karapat-dapat tayo sa pagpapahayag ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pag sinabing papapahayag, that is the coming of our Lord Jesus Christ. The revelation of our Lord Jesus Christ. Siya ipapahayag mula sa langit. When He comes down, He is revealing Himself. Makikilala natin sino siya. Amen? Ni siya'y nagkatawang tao, siya'y alipin. He became man. He became weak as man. Mahina. Tinalo ng diablo. Para bang tinalo ng kaaway. He became as weak. But when He comes again, when He reveals Himself, who really is, kung sino ba siya, inamahal, malalaman natin yan pagbalik niya because of the fullness of His glory. Buong kalulatian at kapangyarihan, siya'y babalik. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At ang sasalubong lamang, yung mga karapat-dapat. Only the worthy will be caught up together in the clouds. Yung mga karapat-dapat. Paano ka naging karapat-dapat? Paano ang anak ng Diyos naging karapat-dapat sa malubong? Through the trials and sufferings. Sa magitan ng mga pagsubok, diyan tayo naging karapat-dapat. Kaya anak ng Diyos, huwag kang magtaka kung may pagsubok ka. Huwag kang manlupay-pay. Dahil yan ang sekreto para maging karapat-dapat ka. Magmamanga na buhay na walang ka. Rejoice with exceeding glad. Sabi ng Biblia, magalak ka pag maraming pagsubok. Pero karamihan sa atin, pag may pagsubok, nalulungkot. Pero sa Biblia, magalak ka, rejoice. When you undergo a lot of trials and sufferings, dahil ibig sabihin niyan, ginagawa kang karapat-dapat ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya na, upang ang pagsubok sa inyong panampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto. Mahalaga pa raw kaysa sa ginto ang ating pagsubok. Ang ginto, bago yan maging dalisay na ginto, yan muna ay dadaan sa apoy. Amen? Dahil marami nakahalo yan na bato. Mga putik. Yung ginto, pag nahukay mo yan sa lupa, hindi po yan purong ginto. Bago maging puro yan, dadaan yan, dadalisayin mo yan sa matinding init ang apoy. Yung init na yan, yun ang magsusunog sa mga bato, sa mga nakahalo na mga dumi sa ginto. Ganon din sa ating panampalataya. Bago maging dalisay ang ating panampalataya, dadaan ka sa init na mga pagsubok para lalabas ang tunay na pananampalataya. Dalisay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa Biblia, iba-ibang klase yung mga Kristiyanong papasok na karya ng langit. Tuloy pa natin. Ano sabi dyan? Sa 8. Na hindi ninyo nakikita ay inyong inibig. Hindi natin nakita ang mahal na Panginoon personally, di ba? Pero bakit tayo nandito? Pero sabi ng Panginoon, mas mapalad yung
hindi nakakakita at siya'y naniniwala. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Mas mapalad tayo na hindi nakakita. Kisa doon na nakakita, physical, nakita lang mga Panginoon. Pinagpala sila. Pero mas pinagpala yung naniniwala kahit hindi nakita ang ating mga Panginoon. Ayan o, na hindi ninyo nakita ay inyong inibig. Bagamat gayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Pinagpala ka pag may panampalataya ka. Lahat ng kailangan mo, kaya ibigay ng Diyos sa'yo. Lahat ng problema mo, kaya lutasin ng mga Panginoon. Pag mayroon kang pananampalataya, for in God, nothing is impossible. Wala imposible sa Kanya, basta may tiwala ka sa Kanya. Sabi nga nung awit, He makes all things beautiful in His time. Yeah? He makes all things beautiful in His time. Gagawin niyang maganda lahat ng bagay sa Kanyang kapanahunan. Kaya, kung may kalungkutan ka ngayon, hintayin mo yung panahon ng kaligayahan. Amen? Kung nasa pagsubok ka ngayon, hintayin mo yung panahon ng pagpapala. Kung ang panalangin mo para bang walang katugunan, hintayin mo yung araw na tutugunin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Because God will make all things beautiful in His time. Di ba? Gagawin niya maganda lahat ng bagay para sa iyo. Sa kanyang kapanahunan, makukuha mo lamang yan if you are waiting the Lord. Pag hinihintay mo siya, minamahal, makukuha mo lahat ng kanyang pangako. Kaya ang pagiging anak ng Diyos, minamahal, punong-puno ng kaligayahan at marami rin pagsusubok. Ngunit sa dulo, kaligayahan plus buhay na wala hanggan. Na kayo'y nagagalak na totoo, na may galak na di masayod at puspos ng kalalatian. Di ba? Grabe kagalakan natin. Kanina habang nagpupuri tayo, habang umawit ang choir, damang-dama natin ang matamis na presensya ng ating halapeno. That is the joy. Hindi masayod na kaligayahan. Hindi kaya bigay ng mundo. Kapayapaan, hindi kaya bigay ng mundo. Si Jesus Christ lamang ang kaya magbigay sa iyo. Sabi naman, the peace I give unto you, the world cannot give it. I give it to you. Let not your heart be troubled. Believe in me. In my father's house are many mansions. Ang kapayapaan binibigay ko sa inyo, hindi kaya bigyan sa libutan. Sa aking Ama, maraming tahanan. Amen? Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. 9, verse 9. Na inyong tinanggap ang layunin ng iyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng iyong mga kaluluwa. Yan pang layunin why our faith is being tested. Bakit sinusubok ating pananampalataya? Dahil ang tulo niyan, pagliligtas ng ating mga kaluluwa. Amen? Huwag natin hanapin yung comfort sa mundo. As a Christian, you have to get out from your comfort zone. Hindi po pangako ng Diyos na komportable ang mga Kristiyano. Pag hinanap po comfort, your character will not be built up. Hindi mahuhubog ang iyong character. Ang iyong pagiging Kristiyano, hindi mahuhubog yan. If you are looking for comfort. Hindi siya nangangako ng comfort. God wants us to build our character. Gusto niya maging maayos ang ating pananampalataya, ating pag-ugali, maging ilaw tayo. Yan ang hinahanap ng Diyos. Amen? Sabi ng Panginoon, sa mundo, mayroong kayong kapighatian. Ngunit, laksan niyo yung loob. Dinaig ko na ang sanlibutan. Mayroong kagabigatian. Ang iyong kagalakan, ang iyong comfort, walang iba kundi sa paglilingkod
pagpupuri, pagsamba sa ating mahal na Panginoon. So, kinds of Christians that enter the gates of heaven. Una, sino mapapasok sa langit? Una ay yung wise virgins. Matatalinong dalaga. Can I read? The parable of the wise virgins, Matthew chapter 25, verses 1 to 4. Can you read? Ang una, yung mga papasok sa langit, una yung wise virgins. Pakibasa. Mateo 25, 1 hanggang 4. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Dadapwat, ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Amen. Balikan natin sa uno. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga. Ito po'y talinhaga. Na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahan lalaki. That's a rapture. Yan po'y pagdagit ng mga banal. Sasalubong ang kasintahang lalaki. Ang iglesia, ang tawag po sa Biblia ng iglesia ay kasintahang babae. Amen? Ang ating malapino naman, kasintahang lalaki. Sasalubong daw ang dalaga. Ang iglesia ay inahintulad sa dalaga. Upang salubungin ang kasintahang lalaki. 2. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5 matatalino. Ito po yung mga papasok sa langit. Una, mga matatalino. Ikalawa, yung mangmang. Papasok din yan. Malaman natin, sino yung mga matalino at sino yung mga mangmang. Lahat yan ay maliligtas. Sa Biblia, there are 5 kinds of Christians that will be saved, that will enter the gates of heaven. There are 5 kinds of Christians. Kaya mamili ka saan ka dyan. Amen? Alapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sana gusto natin lahat wise virgins. Lahat matatalino dapat. Amen? Mamaya malaman natin ano ang kwalifikasyon ng mamatalinong berhen. Ang papasok sa langit ay wise virgins, matatalinong dalaga, mangmang na dalaga, the innocent, 5 yan, mga innocent, the righteous, and the 144,000. Dan po ang 5 uri ng mga Kristiyanong papasok sa langit. Ulitin natin ha, matatalino, mangmang, innocent, inosente, matuwid, righteous, then the 144,000. Hindi natin matatapos yan. We will be continuing our topic next Sunday. Kaya dito lang muna siguro tayo sa 2. Yung papasok sa langit. Yung matalino. Ano sabi dyan? Sa 3. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang may lawan, ay hindi sila nangagdala ng langes. Yung mga mangmang, maliligtas din yan. Yung nga lang, dadaan sa matinding kahirapan. Yan po, yan. Kung mababasa natin lahat yan, tutuloy natin, kasi Holy Supper natin, tutuloy natin sa sunod na gawain natin. Yung mga mangmang maliligtas din. Bakit sila tinawag na mangmang? Sabi dyan, ang kanilang, mayroon silang ilawan, ngunit hindi sila nagdala ng langes. Di ba? Ang tawag ko dyan, mangmang. 4. Tatapwat ang matatalino ay nangagdala ng langes sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Yung matatalino raw ay nagdala ng langes. Palapakan natin, malapakan. Amen? Sa kanilang ilawan. Ano bang ilawan ng mga Kristiyano? Our life is our hearts. Ang ating puso, yan po ang yan ang ilawan natin. Ang matatalino raw, nagdala ng langes sa kanilang ilawan. O
In generally speaking, ilawan speaks of ourselves, sa ating pagkatao, sa ating kabuuan nating pagkatao. Ilawan ay tumutukoy sa kabuuan nating pagkatao. Amen? Yung matatalino raw, nagdala ng langis sa kanilang mga sisidlan, nakasama ng kanilang ilawan. So, ano ba ang langis sa Biblia? Sa Biblia, pag sinabing langis, first, it symbolizes the Holy Spirit. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Langis ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Another, langis, sacrifices. Pangalawang langis sa Biblia ay sakripisyo. Gusto mo magkaroon ng maraming langis? Kasi Holy Spirit and sacrifices are interconnected. Magkakonekta yan. Without sacrifices, the Holy Spirit will not come down to you. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Because, kaya nga sinabing Holy Spirit, napakabanal. Hindi yan basta-basta bababa sa buhay natin, sa puso natin, unless na mamumuhay tayo na may kabanalan. Kung nabubuhay tayo sa laman, hindi yan bababa ang Holy Spirit. Kaya ang tawag dyan, sa mga nabubuhay sa laman, ang tawag dyan, foolish virgins. Maliligtas pa rin yan. Yun nga lang, dadaan sa sobrang hirap sa mundo. Maaaring may iwan sila sa rapture. Ayun, ang matatalino nagdala ng langis. So, remember, oil symbolizes the Holy Spirit and sacrifices of the Christians. Malapakan natin, malapakan, amen? Sacrifices. Faithfulness. Hindi natin isa-isa mga talata. Sinusurkat na lamang natin. Katapatan. Faithful. Tapat ka sa Diyos. Tapat ka sa kapwa. Tapat ka magkipagkapwa-tao. You speak the truth in your heart. You never tell lies. Hindi ka nagsisinungaling. Malapakan natin, Panginoon. Amen? Ito yung faithful. Hindi faithful. O saan ka galing, anak? Yan lang po, sa tabi-tabi. Mayroong anak na ganyan eh. Saan galing? Hindi, kumain lang. Yung pala, kumain, hindi kasamang inumin. Anong ininom? Okay lang kung soft drinks o tubig. Yung pala, may alak. Pero ang sinabi sa nanay, kumain lang. Yun ang tawag yan, hindi tapat. Pero yung mga tapat, sinasabi ang totoo. Dahil ang tawag sa kanya ay matalinong their head. Wise virgins. Pag sinabing wise virgins, may Holy Spirit, lagi na pupuspo sa Holy Spirit, may sakripisyo, may katapatan. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi natin inisa-isang talata kasi napakahaba niyan. Sinusurkat lamang natin. Basta ilista lamang ninyo, para hindi nyo makalimutan. Gusto mo maging matalinong birhen kasama sa rapture? Lagi kang naramdaman mo palagi ang Holy Spirit. Meron kang sakripisyo. Kaya nga, at pinagpala tayo dahil ang mahal na pastor natin, tinuturo talaga ang katotohanan. Amen? Sabi na pastor, mga kapatid, mag-ayuno kayo. Magtapat kayo. Sumamba kayo palagi. Ang tawag dyan, sacrifices. Amen? Ano ba ang sakripisyo na tinatanggap sa harapan ng Diyos? Yung medyo nahihirapan ka. Yun ang sakripisyo. Medyo masakit sa'yo. Pero pag ginagawa mo yan, nagiging matalino ka, matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon. 5. So, alam na natin sino yung matalino, ha? Yun po yung kasama sa salubong. The wise virgins.
Kalima. Samantalang nagtatagal nga ang kasintang lalaki ay antok silang lahat at nangakatulog. Sabi naman, hindi po yan literal, kaya nga talinhaga eh. Pag sinabing parable o mystery sa Biblia, ang meaning po yan sa dictionary ay hidden truth, nakatagong katotohanan. Hidden truth, yan po ay talinhaga. Pero dito, pinagpala tayo dahil pinapaunawa na sa atin ng Holy Spirit. Ano yung mga hidden truth? Yung nakatagong katotohanan. So nakakatulog yung 10 birhen, yung 5 matalino, yung 5 mangmang. Nakakatulog kasi nga nagtagal ang kasintahang lalaki. Ibig sabihin, ang second coming, ang rapture ay nadidelay. Nadidelay ba ang rapture? Nadidelay ba? Matagal nang na-delay. Pero, in our time, it will happen anytime now. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Matagal nang na-delay. Matagal nang na-delay. Kaya salamat. Kung madili pa nga ngayon, pinagpala pa rin tayo kung madili. Pero, ang tendency pag nadili ang pagbabalik, mga Panginoon, ang mga birhen, ang mga talinong Kristiyano at ang mga mangmang ay makakatulog. Makakatulog. Ibig sabihin, yung iba, nakatulog. Ibig sabihin, hindi na nag-perform na kanilang duty. Yan ang meaning sa Biblia na nakakatulog. They are not performing their duties anymore. Palamig-labig na iba, ayaw na magsamba. Di ba? Yan po yung nakakatulog. Ayaw na maghayo. Tinatamad na magpure. Nakakatulog kasi nga na-delay. Pero ang mga wise virgins, yun ang mahal, kahit na ano mangyari, lagi yan puno ng Banal Espiritu at puno ng sakripisyo, puno ng paghihintay. Hindi napapagod. Amen? 6. Natapos, pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Yun na. Kalahating gabi, lagi nating inulit-ulit yan. Midnight sa Biblia, o hating gabi, yan po ay sobrang kadiliman sa mundo. Sobrang kasamaan sa mundo. Yun ang meaning. Kasi talinhaga yan. Pag sinabi sa Biblia, the bridegroom will come during midnight. Siya babalik sa pagkahating gabi. Hating gabi. Ibig sabihin, ang malapit ng babalik daw pag sobra ng kasamaan sa mundo. Amen? Sobra na bang kasamaan sa mundo? Hindi po sobra. Sobra. Ha? Ayun, meron na naman nagbabanta na virus. Puro kasi yung alingan. Puro pandadaya sa mga tao. Yan, isang bansa, nilalakdown na naman. Sabi ng mga kababayan natin, susunod na naman ang Pilipinas. Sobrang kasamaan because of the elite people of the Antichrist, mga billionaires. Gusto nila kumita ng maraming pera. Dadayain ang mga tao. Inamahal, papatayin ang mga tao. Pero pinagpala ka, dito hindi ka kaya galawin. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ka kaya dayain. Because you are a wise virgin. Ang kaya lamang dayain yung mga foolish virgins. Pero mga wise virgins, hindi kaya dayain ng mga Antikristo. Sobrang kasamaan sa mundo. Kaya anak ng Diyos, shine! Magliwanag ka! Tumayo ka sa katotohanan! Do not be afraid of them! Huwag ka matakot sa kanila. Mahal, yung mga pananakot, dami na pahamak because of fear. Yeah, that is one of the weapons of Satan to sow fear among the people. Siya'y maghasik ng takot. Marami namatay sa takot. Millions upon millions died because of fear. Nakaraan mga taon.
Pero anak ng Diyos, huwag ka makiayon sa daloy ng mundo. Do not go to the flow of the world. You walk against the flow. Kung sila ay sumusunod sa masama, iba ka, hiwalay ka. Dahil ang Diyos mo, buhay. Humayo ka sa katotohanan para magbabala ka ng buhay na walang hanggan. You go against the flow. Hindi ka pwede masang-ayon sa mga tao, sunod-sunod sa mga demonyo, sa mga nagdadaya, sunod-sunod. Huwag kang sumunod sa kanila dahil ang ikaw, ilaw, ikaw yung matalino, you know the truth. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Siya lamang ang buhay, kaya siya lamang ay susundin mo. So our Lord Jesus Christ will definitely come during midnight. Ibig sabihin, babalik sa pagsubra ng dilim ng mundo. Sobra ng kasamaan. And this is happening today. Sa panahon ngayon, yan ang nangyayari. Sobra ng kasamaan. The people will be loving themselves, sabi ng Biblia. Pag panahon na ng pagbabalik ng Panginoon, ang mga tao maibigin na sa kanilang sarili. They love pleasures more than they love God. Mas mahal nilang kalayawan kaysa sa Diyos. Pag anak ka ng Diyos, dapat alam mo ang katotohanan. Di ba lilugi ka sa kaligayahan sa mundo? Ang kaligayahan mo dito sa pagsamba sa ating Diyos na buhay. So there are examples in the Bible of wise virgins. Pilipos 3:7 hanggang 10. Ito po yung wise virgins. Ito po yung matatalinong mga birhen. Ibig sabihin, matatalinong Kristiyano. Philippians 3 verse 7 up to 10. Pilipos 3:7 hanggang 10. Gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y masusumpungan sa Kanya na walang katwiran, aking sarili sa makatudbagay sa kautusan, kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran niyang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Amen. Tandaan natin naman, yan po ang characteristics of a wise virgin o wise Christian. 7, ang sabi niya, gayunman ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Palapagan natin, malapay. No? Kahit kalugihan, kahit pakinabang, you're willing to suffer for it. Di bali na magkalugihan yan, malugi ka dyan. Yan pang wise virgins. Yung mga bagay na pakinabang, kahit na mawala sa kanya, basta manatili lamang siya'y naglilingkod, sumusunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Di ba nagpatuto kanina? Hindi ka pwede magsamba pag linggo dahil malakas ang kita. Maraming customer. O wise virgin, wise Christian. Kung hindi niyo ako sambahin, tanggalin niyo ako sa trabaho. Yan tinutukoy dyan. Yung pakinabang, pwede mong ariing kalugihan, alang-alang sa pagsunod sa Diyos na buhay. Ang tawag dyan, wise virgins. Pagbalik mo na Panginoon, sure ka, kasama ka. Pero mga hindi wise, ipagpapalit ang mahal na Panginoon sa mga bagay na pakinabang sa mundo. Pinagpala ka, naturuan ka ng totoong paglilingkod. Hallelujah! Praise the Lord!
Bakit kaya ka ba ligtas ng mga bagay na yan? Diba? Kami, bago kami naging worker, inuusig kami. Sabi ng mga kamag-anak namin, mga labas namin, pag papasok ka dyan sa Jesus Miracle Crusade, pag mag-worker ka dyan, kalimutan mo na kami mga magulang mo. Ganyan nangyari sa amin. Kalimutan mo na kami na mayroon kang loved ones. Masakit yun. Pero, sabi namin, Mahal Pastor, ito ang sabi ng mga kamag-anak namin. Sabi ng Pastor, pumili ka. Sino ang mamahalin mo? Sila ba o ang Diyos na tumawag sa iyo? Sabi namin, Mahal Pastor, nakita namin, binago kami. Nagkaroon kami ng galak sa puso namin. Pipiliin namin ang Diyos na buhay. Sabi natin, Mahal Pastor, welcome. Hallelujah. Welcome. Pero sabi ng Pastor, walang pagkain dito. Palapakan natin. Hallelujah! Praise the Lord! Ganyan, nagpaalam kami, Mahal Pastor, pipili namin ng Diyos. Kasi tinatakwil na kami. Ang ganun ba? Welcome. Pipilian namin Diyos. Pero, ito lang sasabihin ko sa inyo, walang pagkain dito. Totoo nga, ilang taong kami walang kain. Kumakain kami gabi, minsan lugaw pa. Minsan walang kain talaga. Ilang linggo. Sabi, totoo nga. Pero sabi ng Pastor, pag nagpatuloy ka, isang araw, pagsasawa ka sa pagpapala. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus is alive! Hindi ka mapapahiya pag nagdesisyon ka sa munod! Hallelujah! Praise the Lord! Grabe. Nasaan kami sa mga gagawain? Naglalakad, masabit sa jeep. Maghayo kami nung araw doon sa Pangasinan. Tagal ko dyan. San Carlos City, Pangasinan, napakaliblib na lugar. Walang kuryente, wala lahat. Ang inumin namin, poso. Bago ka makakain, iyak ka muna sa dami ng usok. Dahil yung panggatong basa, hindi sumisindi. Pero, totoo ang mahal na Panginoon. Katapos magtiis at maghintay, bibigyan ka ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yung ilalim mong pakinabang, handa mong talikuran, alang-alang sa pagmamahal mo, sa kaligtasan mo, sa buhay na walang hanggan. Hindi ka lugi. Ang lugi, yung totoong pinagpalit ang ating malapiro sa mga bagay dito. Yan ang lugi. Pero nag-desisyon ka to follow the Lord no matter what. Una, susubukan ka. Pero sa bandang huli, mapakikinabang ka at pagpapalain ka ng ating malapiro. Yan po ang character ng mga wise virgins o wise Christians. Gayun man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay nari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin, pag sinabi ng mahal na Panginoon, anak, itong gawin mo, you're willing to follow no matter what. Even if it hurts, kita sasaktan ka, handa ka sa manod. Yan ang wise virgins. Eight. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay nari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo. Jesus na Panginoon ko. Grabe, dakilang kagalingan. Yung nakilala mo lang ang mahal na Panginoon. Higit, grabe na pagpapala yan. Amen? Maraming tao napapahamak dahil hindi nakilala ang Diyos. Hindi nakilala sino ang tagapagligtas. Hindi nila alam paano siya ililigtas. Ngayon nakikilala mo ang kagalingan. You have already known the truth. Alam mo ang kaligtasan ng daan. Alam mo, kaya pinagpala ka na, pinamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Nalang-alang sa kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay. Alang-alang sa malapian, di ba? Tiniis ko ang kalugihan. Marami sa atin dito, luging-lugi ka na, di ba? Luging-lugi ka na sa mundo. Wala ka ng sine. Wala ka ng kalayawan.
Wala na. Hiwalay ka na sa mundo. Mga gusto mong suotin, ay ayaw ng Diyos suotin mo na. Tinatapon mo na lang. Di ba? Yan po ang tawag dyan. Alang-alang ka sa malapinon. Tiniis mo ang kalugihan. At inari kong sukal na lamang upang tamuhin ko si Kristo. Inisip ko lang na basura lahat ng mga bagay na yan. Lahat ng mga natamo natin sa mundo. Inisip natin na basura. Hindi po masama. You have the material things in this world. You have the knowledge, the wisdom in this world. Wala masama dyan. Basta ang pinakamahalaga sa iyo. Una, higit sa lahat, ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Diba? Iba-iba yung mga tinawag doon. Iba-iba yung pagkatawag sa atin. Kahit sa Biblia, the apostles, iba-iba sila. Mayroong mga nista lamang. May lawyer. May physician. Di ba? Iba-iba. Ganun din tayo. Iba-iba. Pero, the common denominator is they follow the Lord no matter what. Sila ay sumusunod kahit anong mangyari. At anong engineer ka, bugado ka, kahit sino ka, doktor ka, ang mahalaga, tinawag ka, ituloy mo. Hindi may pagpapalit ang nakilala mo na malapinon sa mga bagay sa mundo na ito. Ganyan po ang tinutukoy sa Biblia. Hindi masama maging lawyer, maging doctor, maging engineer, maging professor. Hindi masama yan. Basta pag tinawag ka, maglingkod ka. Ituloy mo ang pagkatawag sa iyo. Because the things that you acquire in this world are temporary. Yan ay pansamantala lamang. Yung nasumpungan mo ating mga Panginoon, yan ang panghabang buhay. Amen? 9. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili. Sa makatuwid bagay sa kutusan, kundi ang katuwiran sa magitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ngang buhat sa Diyos sa magitan ng pananampalataya. 10. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Makilala mo siya. Yan ang ating purpose. Why we are coming again and again. Di tayo nagpapagod, di tayo nagsasawa, maglingkod. Ilang dekada na isa sa atin, iba sa atin. Balik tayo ng balik, tuloy tayo ng tuloy. Bakit? Nakilala natin ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. What is the power of His resurrection? The power of the resurrection of our Lord Jesus Christ is we become new creature in the eyes of God. Tayo pinanganak muli na bago. Dati makasalanan tayo, nilinis, pinatawad. That is the power of the resurrection. Now, ngayon naramdaman natin ang Banal Espiritu. Maligaya ka. Hallelujah. Kahit na may mga kahirapan, hindi ka sumusuko. That is the power of the resurrection of Jesus Christ. At ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako'y natutulad sa kanyang pagkamatay. Hindi pwede walang kahirapan. Kahit manonood sa iyong mga bahay, pag Kristiyano ka na, hindi pwede walang problema. Amen? Mag-Kristiyano ka na, may problema ka. Pinahintulot ng Diyos para lagi kang lalapit sa Kanya. Ang problema niya, instrumento para ang ating panampalataya mabuo, yung ating character mabuo, so that we become like our Lord Jesus Christ. Sabi yan, na ako'y natutulad sa Kanyang pagkamatay. When our Lord Jesus Christ died, a Christian also must die. Anak ng Diyos, kailangan mamatay ka rin. Kasi si Kristo ay namatay. Amen? Ibig sabihin, mamatay ka sa pita ng laman. Yan ang meaning. Kung masahin sa masulatan, ang Kristiyano dapat mamatay. Mamatay ka sa pita ng laman. Mamatay ka sa sarili mong mga adikain, mga makasariling adikain. Mamatay tayo sa ating sarili mga ambisyon. Wala masamang ambisyon. Basta kalooban ng Diyos. Go for it! Pero pag Kristiyano ka, sabi ng mahal na Panginoon, Father, not my will, but your will be done. Pag anak ka na ng Diyos, gusto mo sa langit, hindi na ikaw masusunod. Yun na ang ama sa langit. Yun na ang masusunod.
If you're a Christian, then we are still following ourselves. Sinusunod pa natin ang sarili. Ang tawag sa atin po, foolish virgins. So there are 5 Christians that will enter the gates of heaven. The wise virgins, the foolish virgins, 5 klaseng tao papasok sa langit. Mga matatalinong Kristiyano, foolish virgins, the innocent, the righteous, and the 144,000. We'll be discussing the 3 next Sunday. Yung innocent, yung righteous, then the 144,000. Tatalakay natin next Sunday. Pag umabsent kayo, hindi nyo maulalaman yan. Amen? Ang ating tinalakay lamang ngayon, yung 2 klase ng tao papasok sa langit yun, wise virgins and foolish virgins. Ang dami pang talata, pero wala na tayong time. Mahal, isang halimbawa lamang ng foolish virgins. Revelation chapter 2, verse 4. Apocalypse 2:4. Yun po yung isang ugalian ng isang foolish virgin o mangmang daw, mangmang. Apokalipsis 2:4. Ngunit meron akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Sa 2, ako lang babasa. Ano sabi yan? 2:2. Ako na lamang. Thank you. Nalalaman ko ang inyong mga gawa at ang inyong pagpapagal at pagtitiis. Nagpapagal ba tayo, naman? Marami na ba tayong tiniis? Amen ba, naman? Marami tayong tiniis. Minsan, yung katabi mo, tinitiis mo pa na, tinitiis mo na lang eh. Yung katabi mo sa upuan, yung katabi mo araw at gabi, sa bahay, tinitiis mo lang, tinitiis eh. Tinitiis nyo ba? Ay, dapat pagpapala ka sa katabi mo, sa kasama at araw gabi, hindi yung sabi ng katabi mo, pera, tinitiis ko na lang ito. Huwag naman ganyan. Dapat nagagalak tayo yung kasama natin araw at gabi. Hallelujah! Praise the Lord! Minsan yung katabi upuan, yung katabi ko, ito lang nakikita ko mukha tuwing gawain. Minsan, tinitiis ko na lang. Hindi ko naman ganyan. Sa Biblia, sabi ni David, I was glad when they said to me, let us come unto the house of the Lord. Sabi ni David, ako'y nagalak nung sinabi ng mga kasama ko, pumunta tayo sa bahay ng Panginoon. Dapat galak na galak ka! Kasama mo nagsasamba, mga anak ng Diyos, tagalangit! Amen? Kasi iba parang tinitiis yung katabi. Hindi, dapat wag mong tiisin, magalak ka. Sino man yan, ano man kasama mo dyan, tiisin, mahalin mo at magalak ka kasama pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Amen? Meron nga tayong nanonood eh. Nag-message. Sino ba yung umaawit, nagpapaawit yan? Para nakakatisod. Huwag naman ganyan. Tingnan naman natin yung effort ng kapwa natin. Di ba? Yung pagsusumikap, hirap kaya magpaawit dito. Di ba? Tingnan natin yung kanyang pagsusumikap. Yan, tingnan natin. Yan ang tagalangit. Hindi tinitingnan yung mga failures. Ang tinitingnan yung tagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Do not look down the weakness of your brothers and sisters. Ang tingnan mo, he's struggling for it. Siya nagsusumikap na gawin ang bagay na mahirap. Yan ang tingnan mo! Hallelujah! Praise the Lord! Dahil kung malapin sa Kristo, ay tumingin lamang sa atin, hindi sa bababa dito, para ligtas tayo. Tama ba? Dahil napakadumi natin, para tayong putik. Ang Diyos napakabanal. Kung siya titingin lamang sa ating kahinaan, He will not come down to rescue us. Hindi sa bababa. Dahil baka madungisan siya. Pero dahil ang malapit sa Kristo, punong-puno ng pag-ibig, hindi na tiningnan ating karumihan. Ang tiningnan niya, kailangan iligtas ko ang mga taong ito. That is the lesson of the Holy Supper. Yan ang aral. Hindi na tiningnan sino tayo. Napakadumi natin. Ang tiningnan, mahalaga ito, kaluluwa ito. Kailangan ito ng aking pag-ibig. Kung hindi, wala akong gagawin. Kawawa ang mga taong ito.
Dapat ganun din tayo. Pag mayroon ka nakita minsan, kahinaan, mali ng kapwa mo, ipanalangin mo, sabi mo, tulungan mo na siya'y maging malakas, maging matibay. Gamitin mo! Yan! Kasi ganun din ang ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga ating mahal na pastor, Diyos ang nadala sa inyo dito bilang mga manggagawa kayo. Minsan napupurubok ang mga pastor sa mga manggagawa. Minsan napupurubok sa amin eh. Kasi iba-ibang ugali namin. Kayo pumasok. Iba-iba. Pero sabi lang, mga pastor, di bali kami nasasaktan. Minsan na purubok kami. Pero ang tinitingnan namin, mahalaga kayo. Iniwanan ninyo ay yung mga pag-aaral, ay mga profession sa mundo, iniwanan ninyo. Pinalagan ninyo ito. Di bali na, minsan nagkakamali kayo. Ang aming duty, ipanalangin kayo at encourage kayo. Kung hindi kami pinalangin, hindi kami encourage, we cannot stand here. Hindi kami kakatayo dito. Salamat sa pangunawa, sa totoong pagsunod na kalooban ng Diyos sa mga pastor. Nagmamad here. Kanilang pamilya, salamat sa pangunawa. At kami, ginawang matibay, tumayo sa inyong harapan, nagpatuloy maglingkod. Marami mang kahirapan, mga pagsubok, mga pag-alipusta ng mga tao, kawalan. We stand firm because the grace of our Lord Jesus Christ and because of the prayer of the man of God. Yan, this is the character of the foolish virgins. Revelation chapter 2 verse 4, sabi dyan, 3. 2. I know thy works. Sa 2. I know thy works and thy labor and thy patience. Nalalaman ko iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao. At sinubok mo ang mga nagpapanggap na mga apostol at sila hindi gayon at asupangan mo silang pawang bulaan. 2. 3. At may pagtitiis ka at nagbata ka ng dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Oh, hindi na napagod yung mga foolish virgins, sabi doon. May pagtitiis din, may gawa. Ngunit, mayroong laban at manapino. Sa 4, ano sabi dyan? Ngunit, mayroon akong laban sa iyo. Ayun na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. So one of the traits of the foolish virgins, they left their first love. Iniwanan nila ang unang pag-ibig nila sa ating mga Panginoon. So this is a warning to every one of us. Pag nandito ka na, steadfast ang paglilingkod mo. May pagsubok, wala. May kaligayahan, wala. May nakakatisod, wala. May pagpapala, wala. Hindi nababago ang iyong pag-ibig sa ating mga Panginoon. Dahil ang Diyos, hindi rin nabago ang pag-ibig niya sa atin. The Lord never changes His mind. Kaya nga sinapa ako sa krus eh. Bilang tao lang yan, sakit doon, mahal. It is very painful to suffer. Yung kinukurunahan ka ng tinik, nilalatigo ka. Yung laman ng latigo, ang dulo ng mga latigo ng araw, puro matutulis. Pag nilatigo ang tao, pati laman sumasama. Ganyan ang tinihis sa ating mga Panginoon. And he fell down for so many times. Ilang beses ang bumagsak. Bakit sa bumabangon? Ano nakita niya? Kaya sa bumabangon, dahil naisip niya, tayo. Ganyan ang paglilingkod. Pinakita natin malapil. Hirap na hirap na siya'y bumabangon kasi maraming nangailangan sa kanya. Ganon din tayo. Hallelujah. Number 1, kailangan mo bumangon. Bakit? Pinagtatrabaho mo ang iyong kaligtasan. Ang mga loved ones mo, kaibigan mo, kailangan mo sila panalangin. Mga kababayan mo, many are dying today. Sinong inasahan ng Diyos? Ikaw na Kristiyano, ikaw na binago, ikaw na kasumpo ng katotohanan, ikaw ay inasahan ng Diyos na manalangin sa mga tao na mamatay. Millions upon millions are dying today. Ikaw anak ng Diyos. Hallelujah. Bumangon ka. Hallelujah. Gawin mo ang kalooban ng Diyos para ikaw ay maging pagpapala.
Pupunta ka na sa langit, pati yung mga tao na pinalangin mo, pupunta rin sa langit. So as a Christians, we have our duty. We have our purpose. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. You have your purpose. Your purpose is to follow the Lord. No matter what. Kahit masakit, you follow the Lord. Kasi pag Kristiyano ka, dadaan ka talaga. Hindi pwede, di ka masasaktan. Kasama yan. Masasaktan ka para durugin ang ating makalaman na pagkatao, para palitan ng spiritual. Anak ng Diyos, totoo, tagapagmana, na buhay, na walang agkain. Hallelujah. Habang tayo mawit din naman. So sing the song, handa natin mga sarili sa ating banal na hapunan. Hallelujah. The sufferings of this world are nothing to be compared to the glory that shall be revealed in heaven. Habang inawit tayo, tatawagan natin ating mga, habang inawit natin awit ito, dakilang pag-ibig. Ihanda natin ating mga puso, sarili, sa pagsali natin sa banal na hapunan. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Ating mga dating kapatiran, kahit nandun sa malayo, minamahal, makipagkaisa po kayo. Huwag po natin sasayangin ang ating pagkakatipon. Napakalaga nito. Dakilang pag-ibig. Habang tayo makipagsisisi tayo, mga baguhan, tagapin ninyo ang ating mahal na Jesus bilang inyong sariling kapatid. Hallelujah. kabutihan na ginawa ng mga Pinoon para sa atin. Dinis ng hirap, alang-alang sa atin. At sa oras ng kagimitan, ako'y tinutulungan. Di pinahayaan kailanman. Hindi ka kakulang, naghirap mag-ibig. Jesus, salamat!
Lord, yes, Lord. Magpuri tayo na mahal. Hallelujah! Jesus, hallelujah! Manalangin tayo. Sa mga bago tayo dumako sa Holy Supper, sa mga ngayon na nakadalo, tanggapin ninyo ang ating marapil Jesus bilang inyong sa inyong tagapagligtas. Ang tunay na nag-umiibig sa inyo, walang iba, ang ating marapil Jesus. Dakilang pag-ibig ipinakita. Siya'y pinatay, pinahirapan para lamang sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Itanggapin mo ang ating malapit ni Jesus. Gusto mo maligtas sa kapamakan sa mundo? Gusto mo maligtas sa apoy ng impyerno? Una mong gagawin, maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating malapit ni Jesus. Pag sinabi Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos sa langit, hindi nakikita. Bumaba ang nagkatawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para iligtas ka. Yan pong Ebanghelyo. Ang kanyang dugo na puho sa krus. Siya'y pinatay, ngunit siya'y hindi na natiling patay, nabuhay maguli. That is the gospel. Maniwala ka dyan. Una, maniwala ka. Ikalawa, kailangan ng pagsisisi. Kailangan pagsisihan mo dahil may umibig sa iyo. Hindi tiningnan kung sino ka. Ang kailangan mo mang gawin, magsisi ka para maging karapat-dapat ka sa pagmamahal ng ating mahal na Jesus. Pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, mga masamang buhay, iwanan mo. Yan po ang pagsisisi. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa para ni Jesus. Ika-apat, tanggapin mo ang Espiritu. Mga baguhan, ngayon na nakadalo, inibigay natin malapit ni Jesus. Siya po nagdala sa inyo dito. Na mahal, tanggapin ninyo siya bilang iyong salita pagligtas. Sundin niyo ang panalangin ito galing sa iyong puso. Dakilang Diyos sa langit, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo. Na ikaw ang Diyos na hindi nakikita, ngunit ika'y bumaba ng katawang tao. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Malapit ni Jesus, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y namulat sa mundo hanggang sa mga oras na ito. Malapit ni Jesus, sinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari na aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso at ilinsin niyo aking puso na marumi sa kasalanan sa mamagitan yung banal na dugo na umago sa krus. Ikaw ay napako ng dahil sa akin. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ito ang aking dalangin. Amen and amen and amen. Nakilang kami sa langit, Diyos na makapahinga sa lahat. So nang dalangin namin inagalan, mga pastor, tumanggap sa inyo sa hapong ito, mga Pinoon. Patawarin ko lang mga kasalanan. Isulat yung kailang mga pangalan sa aklat ng buhay. Iligtas yung sila sa ng mga pamilya. Ganyan po silang tunay na Kristiyano. Isa na sa puso, sa gawa, katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang gahan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Makabalik muna kayo, mga baguhan, makabalik muna kayo sa inyong lugar. Tayo dadako sa ating Holy Supper. Habang ilawit at ang wait ito, inibigay pagtawad sa ating beloved preacher, Mark. Search me, O God, habang inawit natin awiting ito, ay ihanda natin ating mga puso. Napakasagrado, napakabanal na ating gagawin. Pag Holy Supper, dahil yung tinapay na yan, sumisimbolo yan sa katawan na ating malapit ni Jesus na nawasak, at ang katas ng ubas, sumisimbolo sa dugo ng ating malapit ni Jesus. Habang umawit natin, search me, O God.
Search me, O God. Bless you po sa ating beloved Lord and preacher. Hallelujah. Manatili tayo nakipag-ugnayan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon ng aming Ama. Hallelujah, hallelujah. Saliksikin natin ang ating mga puso, mga minamahal. Dahil napakabanal po ng ating isasagawa sa mga oras na ito, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang buwan na lumipas, mga minamahal. Ating isipin natin mga pagkukulang, mga nagawang kasalanan sa harapan natin maluwag. Ihingi natin ang tawad, mga minamahal. Bago tayo sumalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Siguraduhin natin matuwid, malinis ang ating mga puso, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, Ama naming banal sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa unat dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Valdistrada Almeda, mahal na Panginoong Jesus. Isang buwan naman po nakalipas, O Diyos, nakita mo ang aming mga lakad. Nakita mo ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Bago kami sumalo, Diyos, sa mananapunan sa mga oras na ito.
Patawarin na po kami, Panginoon. Sa lahat ng aming pagkakasala sa iyong malarapan. Linisin mo kami mga puso sa mga oras na ito, Diyos. Gawin mo kami karapat-dapat sa pagsalo ng panalapunan, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sabi po ng mga unang taga-Korinto 11, pababa ang basa. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus, nang gabing siya ipinagkanulo, dumampot ng tinapay. Hawakan po natin ang ating mga tinapay, mga minamahal. Simbolo po ng katawan natin, mahal na Panginoon, na durog sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. At nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Kanin natin ang tinapay, mga minamahal. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisino sa pag-alala sa akin. Hawakan natin ang saro. Simbolo ng napakabanal na dugo ng Diyos na umagos sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi sa 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin natin ang saro, mga minamahal. Kanin bunga, tinapay ng buhay, iyong alam na
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po'y tuloy na, tayo dumako na po sa ating mga pangangailangan. Mga minamahal, ating pong isasama sa ating prayer. Mga minamahal, ating beloved Daddy Ricardo Alfonso. Naka-ICU po siya ngayon, heart disease, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mabisa ang sama-samang pananalangin, mga minamahal. Isama natin ang kanyang complete healing and recovery, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, ating banggitin ang kanyang pangalan mamaya sa ating pag-rebuke, mga minamahal, mga karamdaman, ating beloved Daddy Ricardo Alfonso. Kaya sa mga oras na ito, mga minamahal, patong ating kanyang kamay sa ating mga ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng katawan nating may karamdaman, mga minamahal. At kung walang karamdaman, taas ang dalawang kamay. At palayasin mga problema, pagsubok kayo ng hadlang sa mga pagpapala. Sabay-sabay po tayo dumalangin, mga minamahal. O dakilang Diyos, Ama naming banal, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, sa unat na langin ng aming minamahal at ginagalang mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman ng gawa ng kaaway, ubot sipon, trangkaso, lagnat, TB, diabetes, cancer, leukemia, psoriasis, demons of asthma, demons of heart disease, in the name of Jesus, cast out right now, be healed in the name of Jesus. Complete healing and recovery for beloved Daddy Ricardo Alfonso, in the mighty name of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Be healed by the blood of Jesus. Di mo dyan ang mga problema, pagsubok, pag-alilangan, kahirapan, at lang sa mga pagpapala, lumayas kayo sa mga kapangyarihang pangalan ng Jesus. Cast out from us in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Praise God. Bilang tanda, mga minamahal, tayo tinugon na, pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Sumigaw ng malakas na 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay, mga minamahal, at the top of our voices. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang buong pagkakataon po ating ibinabalik sa ating pong beloved ordained preacher para po sa mga mahalagang announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you so much, beloved preacher. Beloved Brother Mark. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang pagkilos sa ating kaligtaan. At sumampalataya lang po tayo, yung mga sakit natin, pinagaling na yan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? 2,000 taon nakalipas sa magitan ng kanyang mga latay, tayo nagsigaling. Purihan natin mahal na Panginoon. Bago tayo dumako sa ating mga announcement, tayo po muna ay dumako sa ating special offering. Mahal at totoo ba lang sulatan, habang nagkakaloob ka sa gawain natin mahal na Panginoon, lalo naman pinagpapala kayo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Amen? The key to blessing is giving. Yan po ang pinakasusi ng pagpapala. Gusto mo maraming pagpapala. Gusto rin ng Diyos yan na pagpapalain tayo. Pero may gagawin tayo. We have to give and give to the work of the Lord. Yan po yan, yun ang mahal. Kaya, wag po tayong magpagod sa paggawa na mabuti. Sa takdang panahon, aani tayo. Yun ang mahal. At marami pong kailangan ang gawain natin malapit noon. Yung simento po natin dyan, iba banda rito nababakbak. Iba na natatangay ng tubig dahil medyo di yata maayos sa pagkahalo ng araw ng simento. Kaya yung ating parking dyan, yung banda rito medyo nababakbak. Kaya sisimentohin natin uli yan. Mayroon na tayong sinimento na panibago na mahal. Kaya yan po ay gagamitin kayo malapit noon para may katuparan ng mga bagay na yan. At hindi yan ginawa para sa tao. Hindi po. Ginawa nyo yan para sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos po nakakaalam, ibabalik yan sa inyo na maraming beses. Habang tayo po'y manalangin, beloved preacher, beloved Brother Eugene, Sarita, sa ating special offering. Nandiyan po yung ating mga offering cloth, pinamahal. Umiikot dyan. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher. Minamahal, praise God. Tayo po ay manalangin minamahal sa ating mga special offering. Minamahal, praise God. Hallelujah. Kapunta kilang Diyos amang banal. In the mighty name of Jesus, malapinoon, sunat manalangin ang aming ginagalang mga pastor, ibang listorista Dalamida. Pagpalain mo Diyos, mga kapatiran, malapinoon sa mga trabaho negosyo, mga source of income, malapinoon sa mga special offering para dagdag sa iyong banalagawain. O Diyos, mga gastuan, malapinoon pagpalain mo, malapinoon at ibalik mo Diyos, mga business, financial, material, physical, at higit sa lahat sa spiritual kupala. Ito po ang aming sumot dalangin. In the mighty name of Jesus, I pray. Ang aking ama, nais kong mag-alay sa'yo mula sa aking puso. Ang awit ng pasasalamat ko. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ang pag-ibig ko para sa'yo'y hindi magbabago. Kaya ang damdamin ko nalalapit palagi sa'yo. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Ikaw ang Bisaya, ikaw ang anak, ikaw ang hari ng lahat. Ikaw ang Bisaya, tagapagligtas, Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. Panginoon ka ng lahat. God bless you, mga mahal. God bless you so much. Pagpalain kayo ng nabusan ng ating mahal na Jesus. Ibalik sa inyo ng maraming beses ang iyong pinagkaloob para sa gawain ng ating malapit noon. Walang alinlangan yan. Ibabalik sa inyo yan na maraming beses. Lahat ng iyong tinulong para sa gawain ng Diyos. Hindi po yan masasayang. Ibabalik sa inyo yan na maraming beses at malapit noon. At tayo papasalamat sa malapit noon. Answered prayer. Ilang mahal. Meron na po tayong generator. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Wednesday, Friday, hindi nakaraang Wednesday sa Friday na initan kayo. Sa sunod na Wednesday, Friday, hindi na kayo maiinitan. 3 times a week, umaandar po yung generator. Dahil sarili na po yan. Salamat sa ginamit. God bless you. Hindi ko na babanggitin pangalan ninyo. God bless you so much. God will bring it back to you 1,000 times over. Amen?
Kaya, isan, sabi ko, bakit magtagal yung generator, mahal na Panginoon? Grabe na prayer namin. Tagal. Alam pa naghintay ka, darating talaga. Amen? Ano pa yung generator na mahal? At wala na pa tayong problema sa init. Dahil meron na tayong sarili generator. Di ba kayo natutuwa? Ilang mahal? Praise the Lord. Sabi nga, behind the tears, there is a blessing. Ganun muna eh. Bago ka pagpalain, dadaan ka muna sa pagsubok. Ganun yan. Ganun sa Biblia eh. Gusto mo malamig palagi, dadaan ka muna sa init. Di ba? Kaya ganun lang yan. Basta lahat ng mga kailangan natin, basta marunong natin maghintay, isang araw, may gagamitin ng Diyos. Di ba? Ayan, gawain natin malapit noon. At totoong buhay ang malapit noon. Wala man tayong sapat na halaga para sa ganong bagay, pero may mga hinipo ang ating malapit noon para sa gawain ng ating malapit. Talagang napakabait natin malapit noon. Talagang basta marunong tayo magtiis, magpuri lamang tayo. Talagang ipagkakalob niya sa kanyang mga anak ang kanilang mga pangailangan. Purihan natin malapit noon. God bless you po. God bless you so much. Walang sapat na salita ang kayang banggitin. Pasasalamat sa ating malapit noon. Purihin ang ating malapit noon. Tuloy-tuloy pa ating palambahan every Sunday, Wednesday, and Friday. Dito po, minamahal. Linggo, 9:30, alas 9:30 ang simula natin. Paglinggo, Merkules, 1:00 ng hapon. Then, overnight prayer, alas 7 ng gabi ng Biyernes hanggang 1:00 ng madaling araw ng Sabado. Minamahal, mas maganda kung lagi kang present. Totoo yan, minamahal. Pag lagi kang present, malamang hindi ka talaga may iwan sa pagbalik malapit. Sigurado yan, kasama ka. Amen? Pero mga kapatid natin, gusto naman talaga nila ma-perfect yung 3 times a week. Gusto naman talaga nila, yung iba nga lang may mga trabaho, iba nag-aaral, may mga valid reasons. Wala namang problema yan. Basta may mga dahilan, iba nag-work, naintindihan na malapit noon. Amen ba? Ilan? Basta tayo, magsumikap tayo na, lalo na pag araw na ng palamba, lalo na pag Sunday, talagang dapat nandito tayo. Dahil ang babalikan ng malapit noon, babalik sa kasalukuyan, nagkakatipon tayo. Malinaw po yan sa mga sulatan. Kaya kung di tayo magkakatipon, babalik malapit noon, wala tayo sa pagkakatipon, maraming may iwan. Dahil ang makakasama lamang yung perfect Christians, wise virgins. Nagiging wise lamang tayo, naging perfect tayo pag nandito tayo sa gawain. Amen? Purihin natin malapit noon. Anniversary po natin sa San Ildefonso, Bulacan. Ating church anniversary po doon, October 21. Pinagpala, minamahal sa Ildefonso, Bulacan. Wala sa unang dalangin natin, mga pastor, beloved children. Pinagpapala po yung gawain natin doon. Hindi na po magkasya doon yung venue natin. Minamahal, punong-puno na po. Kaya sa anniversary, kukuha po tayo ng isang lugar na mas malaki. Kaya huwag niyo kalimutan, October 21. Anong oras? Anong oras ang simula? Siguro mga 10 a.m. onwards. Siguro gano'n lang to start. Then, tuwing Merkules, may gawain tayo sa San Ildefonso, Bulacan. Tuwing Martes, midweek service, 1:00 ng hapon simula. Linggo, alas 10. Then, Friday, overnight prayer po doon sa San Ildefonso, Bulacan ay alas 7 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw ng Sabado. God bless you. Hanggang alas 12, naman. Alas 7 ng gabi ang overnight prayer sa San Ildefonso, Bulacan, ating church doon, outreach. 7 p.m. Friday ang simula, matatapos po yan, alas 12. Then, most importantly,
the 23rd Victorious Talipao Peace Mission Anniversary. October 8, minamahal, Amoranto Sports Complex. Amen? Doon po tayo punta lahat. Sino gusto pumunta lahat? Ano ba? Gusto sumama? Iba hindi nagtas ang kamay. Hindi nagtas kamay. May plano kayo. May plano kayo. Alam mo kung anong plano nyo. Pero basta ang ating Talipao Peace Mission Anniversary, dapat nandun tayo lahat. October 8 sa Amoranto. Malapit lang, minamahal, Amoranto. Amen ba? Kaya dapat nandun tayo lahat. God bless you so much. We love you so much. Hallelujah. At nandito na po tayo sa uling panahon. Pakainit na lang po tayo na mahal. Wala na, kumbaga sa ano, nandito, naghintay na lang tayo. Kaya ang gagawin natin, dalo lang dalo, tapat ng tapat, pray ng pray, puri ng puri, yun lang. Ready ka na for the rapture. Ganun lang ka-simple. Salamat sa mga panalangin ng ating mga pastor, beloved family, beloved children ng ating mga pastor, sa kanilang mga prayer, pagmalasakit sa atin, na tayo po ay iisa lamang sa gawain ng ating malapit. God bless you so much. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Beloved Brother Amancio Amper, sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo na mahal. Pwede natin malapit noon. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakila namin papalang Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa unat dalangin ng aming beloved Pastor Evangelist Willie Estrada Almeida. Mahal na Pinoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Pinoon, sa tagumpay, sa panambahan sa araw ito, mahal na Pinoon. Hallelujah. Praise the Lord, maraming salamat po, mahal na Pinoon, sa paglangis mo, mahal na Pinoon, sa bawat bahagi, bagay sa pag-umpisa, sa pag-ANC, sa pag-awitan ng mga joyful song, solemn song, hallelujah, sa pagpahayag ng mga buhay na matutuo, hallelujah, pag-awitan ng mga children's choir, adult choir, single choir, and youth, hallelujah, finest choir, at pagbibigay, mahal Pinoon, na isang susi sa pagpapala. Maraming salamat din po, mahal Pinoon, hallelujah, sa mga kaluluwang tumanggap sa araw na ito, mahal Pinoon, hallelujah, praise the Lord. At higit sa lahat, mahal Pinoon, sa pagkinig sa imbanal na salita na dinala sa aming pinagpalang mga ngaral sa araw na ito, hallelujah. Maraming salamat din po, mahal na Pinoon, sa iyong matamis at banal na presensya na pinama mo sa bawat isa sa amin, mahal na Pinoon. At sa samantala namin paghiwalay-hiwalay, mahal na Pinoon, kung paano mo kami dinako dito, mahal na Pinoon, na mapayapa, ganun din sa aming pag-uwi. Pag-iingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Pinoon, yatid mo sa kanya-kanya naming tahana, buong buot ligtas, mahal na Pinoon. At sa araw muli ng panambahan, ibalik mo muli kami, mahal na Pinoon. Hallelujah, praise the Lord. Ito ang samantalangin sa matamis at magkapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you, minamahal. We love you so much. Our dear Jesus loves you more.